Magandang araw mga kababayan! Isang shocking na balita ang lumabas ngayon matapos mag-viral ang impormasyon na si Liza Tanas Mags ay umano'y nakatakas mula sa mga otoridad sa Los Angeles. Ayon sa mga ulat, tinunguhan siya ng mga kasabwat na sa kanyang operasyon ng droga upang makalabas ng bansa at makaiwas sa posibleng pag-aresto. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malawakang alarma sa mga ahensya ng gobyerno at mga international law enforcement na nagsasagawa ng mga hakbang upang matrace ang kanyang kinaroroonan. Ayon sa mga investigador, may mga taong tumulong kay Marcos upang magtago at mailayo siya sa mga otoridad at ito ay isang malinaw na paglabag sa batas. Ng kanyang pagtakas sa isang malaking dagok sa mga nagsusulong ng katarungan kaya't pinaiigting ng mga pagsisikap ng mga otoridad upang siya ay mahuli at mapanagot sa kasong kinakaharap. Ang mga detalye ng pagtakas ay patuloy na iniimbestigahan at ang mga kasabwat na tumulong sa kanya ay inaasahang haharap din sa kinauukulang parusa, habang mga otoridad ay nagsasagawa ng masusing pagsubok at operasyon upang matukoy ang kinaroroonan ni First Lady Liza Tanas Mags. Patuloy ang panawagan ng mga mamamayan at mga grupo ng karapatang pantao na tiyakin ng pagkakapantay-pantay sa ilalim ng batas. Ang mga kaganapang ito ay nagdulot ng malaking tanong sa kredibilidad ng administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. at sa posisyon ni First Lady na hanggang ngayon ay patuloy na pinaglalaban ng kanyang mga taga-suporta. Ang mga susunod na hakbang ay magsasabi kung kailan at paano matatapos ang nakakasyak na kabanatang ito sa buhay ng mag-asawang bangag. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kaya kawawa kayong mga pulis kayo, kayong mga palanggako na mga bruskong-brusko kung patuloy kayo magpapauto sa inyong presidenteng adik. Bulag ba kayo? Balikan natin. Bulag ba talaga kayo, sir, mga ma'am? Tignan natin, ha? Oh. Asan na yung sinad sa ating picture kanina? Okay. Hindi nyo pa ba ito nakikita? Okay. Alright. Ipakita natin ulit. Ayan. Ayan. Ito. Hindi nyo ba nakikita yan? Ayan si Bangag. Araw ng kagitingan yan. Ano yan? Sipod ba yan? Polvoron yun. Uy. Paulit-ulit. Imagine yung araw ng kagitingan. Anong ginawa dyan? Di ba may video yan? Hindi pa ba enough yan para ma-impeach ang buwaka ng inang Addictus Benedictus na yan? Tawas yan? Sumagot kayo. Tawas ba yan? Sinong buang na presidente, magbibit-bit ka doon, may kasama kang maizenia, cornstarch, magaganon-ganon ka doon? Ano yung white powdery substance na yan? O ano yun? Ito ba yun? Baking soda ba yun? Anong ginawa ng PSG dyan? I-google nyo, i-research nyo kung papasok niya. Araw ng kagitingan, binigyan lang siya ng panyo para punasan ang kanyang white powdery substance. Tapos ngayon, ang mga kapulisan, katulad ni Colonel Grijaldo, ang PMA-er na si General Wilkins Villanueva, gano'n na lang kayo babuyin? Uy, mga pulis, magsibangon na kayo. Kayong mga pulis, baka maaari yung mga tatay ay pinagbabaril nung mga grupo ng Alex Bongkayaw Brigade. I-google nyo yan. Ano ang ginawa nila dati ng Alex Bongkayaw Brigade ni Paduano, nandyan ngayon sa Congress? Gumugurgur ng tao, mga pulis na nakaupo, bang, bang, bang. Yan ang history nila. Pulis na mga nakaupo na nagpapahinga o na nasa traffic na very, very, yung nasa relax moment, ang mga pulis, bang, bang, bang. Binaril ng grupo ng mga yan, ng Alex Bongkayaw Brigade. Nung time na yun, nung active na active sila kasi pinapakita na gumugurgur sila ng mga men and women in uniform. Gumugurgur sila ng time na yun para magpakita sila na malakas yung grupo nila. Kasi mga makakaliwang grupo sila eh. Tapos andyan ngayon sa Kongreso, wala kayong gagawin. Kayong mga matitinong pulis, aba, kumuha kayo ng aksyon.
Kailangan niyong gumawa ng aksyon. Dapat may matapang sa inyo na tumindig. Tapusin na ang lahat ng mga buwakan ng inang yan. Dahil hindi lang si Grijaldo, si Colonel Grijaldo ang magiging biktima at si Wilkins Villanueva. Marami pang Wilkins, marami pang Grijaldo ang magugurgor o mahaharas kapag pinatuloy ninyo na ang presidente nyong si Bangag ay siya ang presidente dahil hindi siya ang nagpapatakbo ng Pilipinas, kundi ang asawa niyang demonya na adik din na katulad niya. Yung hinayupak na kidnapper yan, tsakera, smuggler, lahat ng kademonyohan na kay Lisa Tanas. Kung hindi niyo pipigilan yan, I'm telling you, but I hope, very positive naman yung natin, yes. Wala na tayong masahan sa gobyerno doon, sabi ni Joka. Yun na nga, mga palangga. Kung hindi matutuloy yung mga sinasabi nila sa atin, we'll see. Diba? We'll see kung anong gagawin nila, mga palangga. We'll see kung talaga bang may gagawin silang tama. Kasi mga kababayan, pulis itong mga ito. Walang pakialam ang WAD committee na nagsiga-sigaan pa si Barbers na ipinagyababang pa, doon ka magpapasko at doon ka mag-New Year. Ganon ba kahayop? Hindi, hayop talaga sila. Ganyan ba ang in aid of legislation na araw-araw, every week, na inubos nila ang pera ninyo, pera ng bayan, sa kanilang kadyotahang hearing na wala namang napuntahan at ngayon ano ang sabi? Ipo-forward nila sa Korte Suprema, sa Korte, sa DOJ, kung may kaso ba si Pangulong Duterte. At ngayon, ano sabi ni Bangang dyan? Hindi niya pipigilan kung ano yung gagawin ng DOJ or Supreme Court ba, kung kakasuhan or hindi. Diba yung kahayupan ni Marcos Jr. na yan? Ang intention talaga nila noon, which is hindi lang natin nakita yon, talagang eto yung plano nila. Gamitin ang Duterte, si Inday Sara at budulin ang taong bayan para makabalik sila sa pwesto, maibalik ang kanilang mga nakaw sa bayan at ngayon burahin ang kanilang mga kaso at gipitin ngayon ang taong bayan at kayo at ito mga pulis na ito. Dahil galit na galit si Marcos Jr. pala sa mga Pilipino na lalo yung mga dilawan na nagpahirap sa kanila nung panahon nung 1986, 'di ba? Nung pinalaya sila. Syempre, naudlot yung mga party ni Bagang sa Maynila, 'di ba? Yung kanya mga pagsisingot sa mga bar nung panahon na 'yon, nung sila ay pinatalsik. Pero ngayon, tignan mo, magkakasabwat na sila ng mga dilawan. Kasi pareho silang vested interest. Kaya nga sabi ko mga kababayan, itong mga hearing dito sa HUAD committee na yan, yung talagang idiniin ng Pangulong Duterte dito sa war on drugs na ito, mga palangga, iyon ay panakipbutas sa lahat ng issue ng pagnanakaw nila, ni Lisa Tanas, ni Bangag, ni Ko, ni lahat ng mga inayupak na mga kawatan sa Kongreso. Kaya kawawa ang mga Pilipino, bayad kayo ng bayad ng tax. Dapat nga ang gawin ng taong bayan, sinabi ni Pangulong Duterte, talagang social disobedience, wag nang lahat magbayad ng tax at lumabas kayo lahat sa kalsada dahil ang pera ninyo, lalo na ngayon ang PhilHealth, DepEd, I don't know kung hanggang saan kayo. Alam mo, wala namang kwenta yung pagsigaw-sigaw natin dito, proud to be Filipino. Pag may nanalong mga sikat, ay yung mga kumakanta-kanta sa kung saan, American Idol, The Voice, or whatever, I'm so proud Filipino. Ano nakaka-proud doon? Di ba? Pag may mga nanalong atleta, katulad ni yung tiyanak na nanalo na ingrato sa nanay niya. Paano ka maging proud Filipino? Putang ina, anong ehemplo ng mga yan? Maging proud ka kung ang Pilipino ay tumataya ng buhay niya para makalaya kayo sa korupsyon. Pero yung mga kaputahan, pabika-bika lang, patambling-tambling, proud to be Filipino, anong naidudulot din sa Pilipinas? Anong honor? Yan lang naman ang mga atletang yan at mga artistang nakikinabang sa pera at trophy. Anong honor? Pag nanalo ba sila, nagiging
nawala ng korupsyon sa Pilipinas? Ang suportahan niyo yung mga taong tumataya ng buhay, tumataya ng alindog, kinakasuhan ng mga fabricated crime para patahimikin ang bunganga. Hindi yung mga artistang bumibikangkang, pakanta-kanta, tanggap-tanggap ng pera, walang kwenta yung mga yan. Forever kayong magiging mangmang, magiging mahirap, magiging lahat. Imagine niyo kung kayo, paulit-ulit ko itong sinasabi, na pag may nakabangga kayo na anak ng politiko, kahit mali pa sila, tama sila dahil na paglalaruan nila ang batas, inaabuso nila ang batas. Pinaglalaruan nila ang justice system. Sino ka? Kahit sabihin mo, ikaw may-ari pa ng restaurant ngayon, hindi ka mananalo. Kapag bangag ang presidente, tignan mo nga si Pastor Quiboloy, tignan mo nga si Colonel Grijaldo, tignan mo nga si Wilkins, General Wilkins Villanueva. Tignan mo si Attorney Zulaika Lopez. Mga abogado yan. Tignan mo yung binugbog o sinapak ni was it yung expose natin? Sino yon? Si Virgilio Lasso ng PIDEA. Tignan mo, yung ating puting aso, baka nagurgur na. Sir, hindi ka sumasagot sa akin, Merry Christmas, sana buhay ka pa po. Diba? Meron tayong informante doon. Hindi na siya nagtitext sa akin. Sana buhay ka pa, sir. Hindi ko alam yung buong niyang pangalan, alias lang, alam ko, hindi niya bibigay sa akin yon. Hindi ko na siya nakakausap sa PIDEA. Yun ang nag-expose sa atin sa lahat ng kajotahan ni PIDEA, ni Lazo. Lahat yung mga yon. Anong ginagawa sa atin? Kapag nag-expose tayo, it's either kasuhan o gurgurin. Unang-una nga dyan si Percy Lapid. Inuulit-ulit ko lang yan sa inyo. Lahat po ng in-expose natin dito ay naging totoo. Lahat gurgurin. Lahat. At ngayon, pati mga pulis, pati mga general, na matino naman, tignan mo, sino si Wilkins Villanueva. Siya lang naman ang PIDEA chief nung hinuli ang anak ni Rimulya na nag-import ng kush ng pang-Judictus Benedictus. Tingnan mo, after a few days, pinatanggal siya. At ngayon, ito yung ginagawa sa kanya. Ganyan ba talaga ang mangyayari sa inyo? Yung gagawin ninyo na yung iba sa inyo tatahimik na lang, harap-harapang binababoy lahat ang mga taong naninindigan, mga palangga. Tinataya ang kanilang buhay. Grabe ang ginagawa nitong institusyon na Kongreso at Senado na supposedly yan ang gabay sa hustisya. Sila ang nasa legislation. Ano ang resolution diyan sa Huwad-Huwad Committee na yan? Sabi ko, may resolution ba sila? Ano yung na-amend o amend or na-repeal na bagong batas dahil sa kajotahan nilang kaso-kaso in aid of persecution. In aid of what? To contempt the resource person. They're not there para pagbutihin ang mga batas, para ma-implement, para gumanda ang Pilipinas. Nandyan sila para mangnindak, maghigante, o gumawa-gawa ng kwento katulad na lamang ng ginawa nila sa lahat ng mga resource person na kinontempt nila. Di ba ako, pinatawag din ako sa Senado? Ayaw lang nila ng Zoom. Pero si Kumar, remember that PIDEA leaks? Si Kumar, nag-acting-acting na kunyari na sa ospital pero nasa hotel. Nasa na si Kumar? Walang resolusyon. Kaya nga sabi ko kay Senator Bato, dapat ilabas mo ang katotohanan, Senator Bato. Ano ang nangyari? Wala kayong resolusyon. Anong ginawa ni Jingay? Imagine mo si James Kumar kasama ni Escudero, ni Bangag Jr., ni sino yan? Si Revilla. Sino pa? Ang dami mga politikong kasama ni Kumar. At doon sa CCTV, sinasabi nung kausap, yung si Picoy, na kausapin si Agent Morales kasi nakikipag-usap itong certain Kumar na ito, si James Kumar at si Lisa Tanas, nabayaran na lang si Agent Morales kasi kung hindi, gugurgurin siya or whatever. May nangyari bang resolution dun? Wala. Dahil si Lisa Tanas, kaya nga sabi ko kay Senator Bato, nung time na yon, sabi ko, ipatawag mo si Lisa Tanas. Ang sabi niya, darating tayo dyan. Hindi para moment para ipatawag. Kaya nga, hindi talaga ako bilib doon. Kasi, kahit na mag-isa ka lang
sa committee yan kung maninindigan ka at sasabihin mo ang totoo na yung putang inang Lisa na yan at yung mga kasama mo dyan, si Jinggoy, si Robin Padilla, lahat, kung sino man doon sa PIDEA leaks, ando doon na eh. Naniwala na si Senator Bato doon na addict si Bangag dahil doon sa paper, sa authority to op. Di ba? Wala na. Lahat, ang itlog, mga basag. Kasi kung ako noon, mga palangga, ipanindi, wala akong pakialam sa aking personal na, na personal na interest na ako ay maging re-electionist or what. Ilalaban ko buhay ko. Lahat kayo against me. As long as ilalabas ko sa taong bayan. Alam mo, ilalabas mo sa taong bayan na yung putang inang gobyernong yan, ni Lisa Marcos na kidnapper, lahat yan. At si Marcos Jr. ay punot dulo ng kahirapan ninyo. Nilulunok nila ang pera ninyo. Kaya kayo mga pulis, huwag na kayo minsan tatawag-tawag sa akin kung hindi nyo gagawin. Okay? Huwag kayong tatawag-tawag sa akin kung talawan kayo. Yung tumawag sa akin, palangga. Okay? I respect you. Pero sana talagang gawin nyo. Huwag kayong paasa. Nakikita nyo ng pulboronic si Bangag. Balikan natin. Sa kapapasok lang. Nakikita nyo na to. Ulitin natin to. Nakikita nyo na PSG. Ayan si Bangag sumisingot. Araw ng kagitingan, tumira pang buwaka ng ina. Ayan, ayan, ayan. Hindi pa malinaw yan? Ano gagawin nyo? Sinasampulan na kayo. Sinampulan na si Wilkins. Sinampulan na si Grijaldo. Ano pa? Enough for that open letter na yan. Kung gusto nyo anong gusto nyo gawin? Gawin nyo na. Kayong mga retired generals, alam ko madami kayo. Mga brusko kayo, di ba? Hindi ba kayo tanga? Nakikita nyo na bulag kayo? Hindi nyo nakita? Balikan nyo nandiyan ang video pakalat-kalat. Binigyan siya ng pamunas ng panyo. Pagpapatuloy nyo pa kayo, mga general, nag-aral-aralan kayo, PMA year kayo, sumumpa-sumpa kayo, giatay, tapos pamumunuan lang kayo ng Bangag. Tapos nagpapatakbo si Lisa Marcos, yung putang inang magnanakaw, addict, kidnapper, ang hayop na yan, tsuktsakera, yung namatay na PSG, dahil nahuli silang nagtsuktsakan doon, nagsisesyon. Ha? Yan ay ayon din sa ating source. Yung mga PSG na inuutusan ni Lisa na mangolekta ng bribe money diyan sa PAGCOR, sa agriculture, lahat buang pa rin kayo, bulag pa rin kayo, right? Trollbuster. Diyan sa diyan sa Bureau of Customs. Syunga pa rin kayo. Mahiya kayo sa mga apo at mga anak ninyo. Hoy, kayong lahat, mga retired generals, even mga active generals, I'm talking to you. Ano kayo, bulag? Syunga? Nakikita nyo na si Bangag? Ayan na, kaya nga lagi tayo nagaganyan eh. Dapat mayroon tayo, Siguro sinisingot ni Bangag, isang ganito, araw-araw. Sana nga isang container, isang sako na hindi magising ang jutang ginimis na yan. Binababoy na, wala nang kwenta ang Senado, Kongreso, wala nang kwenta dahil wala na pong hustisya sa Pilipinas dahil mismo kayong mga naka-uniforme, katulad ni Villanueva, ni Grijaldo. Winawalang hiya kayo. Gusto nyo ba ang mga anak ninyong mga nag-aaral ngayon sa PMA, ganito rin yung gagawin? Nakikita ninyo ang kahirapan ng bayan. Korupsyon. Nakita ninyo si Saldico at itong itong hinayupak na to. Ito si Bakling. Ito Ito picture na yan. Sana yun si Bangag? This one. Itong si Salceda. Yung iba, hindi ko ito kilala eh. Salceda. Hindi ko kilala. Ito lang. Ito kasama ni Saldico kay Arnel Pineda show. Ayan, Ayan, yan, si Salceda. Sino yan? Siya ang chairman ng Committee on Ways and Means na kung saan na dapat na magkaroon ng hearing sa involvement ni Martin Araneta, ni Lisa Marcos, ni Michael Ma sa kanilang state-sponsored smuggling noong January 29. Itong hinayupak na to, si Salceda, ang chairman ng Committee on Ways and Means.
Binabalik ko lang sa inyo na nung umagang yun, nakahanda na ang mga resource person. Kinancel ang hearing na yon. That was January 29, 2023. At hanggang ngayon, wala ng hearing. So anong masasabi mo dyan? Ibig sabihin magkakasabwat yung mga jutang ginimis na yan. Oy, kayong mga men and women in uniform, alam ko nakikinig kayo, wag kayong talawan. Dahil pag hanggat talawan kayo, ang magiging kaparusahan nito ay ang inyong mga pamilya at susunod na henerasyon. Kung hindi kayo tatayo sa ginagawang kahirapan ng gobyerno ni Bangag, wala nang freedom of speech, wala nang what? Wala nang hustisya dahil ang kriminalidad ay, sabi ko nga sa inyo, rampant, kaliwat kanan, may nagbabarilan na lang, wala nang takot ang mga adik. Bumabalik na sila, mura na ang pulburon, 3-5 na ang pulburon, kaya naman merong 13 kabataan na nanggahasa ng batang 15 anyos. Gusto nyo pa bang antayin na ang mga anak nyo ang susunod na biktima ng mga addictus benedictus na to? Kaya nyo bang bantayan ang anak ninyo in and out, palabas-pasok sa school, yung mga ganitong edad? Kaya nyo bang bantayan yon? Na anytime haharangin ng mga addictus na katulad ni Marcos Jr., hinain sa gilid o sa damuhan. Pagbalik sa inyo, wala ng buhay? Mag-isip kayo, mga palangga. Sobra na ang ginagawa nito. Kaya doon sa mga palangga ko, lalo yung tumawag sa akin, sabi ko nga, sir, nirespeto kita. Pero wag mong paaasahin ang taong bayan. Wag kayong tumahimik dahil ang boses ng mga demonyo ngayon ang nagwawagi dyan sa Congress. Ginagamit nila ang kapangyarihan nila sa pagnanakaw, panggigipit. Lahat, puro na lang Duterte, vloggers. Kita nyo, ano pinagtatapik-tapik nila dyan? Vloggers, galit na galit si Abante. Oh, baka ibabasyo naman ako ng mga DDS vloggers. Apektado sila. Bakit ka naaapektuhan sa bashing? O ako, dinidedma ko lang yung mga julol na yan. Bala na si Zorro dyan maggurgur. Di ba? Bakit ka naapektuhan sa bashing? Kung hindi yan totoo, didedmahin mo yan. Alam mo kasi, like ako, di ba? Wala namang zero bashing eh. Meron talaga. Do you think I'm affected? No. Kasi hindi naman totoo eh. Pero bakit naapektuhan itong Congress na mga ulol na yan, isinasama pa na sa kanilang mga privilege speech eklabush, tayo, mga DDS na, baka iba siya naman kayo, ganun. Ibig sabihin, tagos boto yung sinasabi. Ikaw, Abante, putang ina mo. Magpaliwanag ka saan mo hinugot. Ikaw, Kimbo, lahat ninyo, saan kayo? Lahat kayo, mga inayupa kayo. J. Conghon, Asidre, ko, lahat kayo, saan nyo pinaghuhugot yung pinambibili nyo ng luxury cars, bahay, and everything? Kung kukompute natin ang sweldo nyo lang o yung mga allowances and everything, saan yan nyo kinuha? Kaya kayo galit na galit sa amin at si Saldico ay nagkaso pa, isa yan sa kung reklamo niya na ako daw, katangi-tangi, si Harlika, ay sinisira ko raw ang imahe ng Kongreso. Kailan ko sinira yan, tangina mo? Kayo ang sumira. Kayo mga politikong may hawak ng pera, lalo ka ng baka ng ina ka. Puki ng ina mo, Saldico. O, ireklamo mo, dagdag mo sa reklamo mo. Ha? Putang ina ka, ikaw ang may hawak. Diba? Inano ka na nga, tinulugsa ka na nga ni brother, who's that? Joey Villanueva. At mismo si Inday Sara ang nagsabi na kayo lang ang may hawak ng pondong hinayupa ka. Ako pa ngayon, mga kababayan, ako daw. Didetain ko daw ang Kongreso, silang lahat. Ako sumisira. Tangina nyo, kayo nagdanakaw, ako sumisira. Mga hinayupa kayo, hindi pa kayo kunin ng lupa. My God. Anong meron sa ilong ko? Pulburon. Ayan, pulburon yan, palangga. Para hindi nyo makalimutan si Bangag. Okay? Para hindi nyo makalimutan si Bangagstra. Tanggalin na natin. Okay. Ayan, buti na may pamunas tayo dito. Okay, tanggalin na natin. Naapektuhan si palangga. Ayan na, tinanggal ko na. Parang pinagyan ako ng PSD ng pamunas. Okay? Now, mga kababayan, okay, Julius Nahara. Alright. Sir Zorro, bahala ka na dyan. May mga nakita ko, dapat mo nang gurgurin.
Dahil alam nyo, pag ako naging presidente, si Zorro, ang kunin ko talagang Terminator, ikaw. Terminator and executor. Lahat itumba mo na. Lahat ng mga salot sa bayan, itumba mo na. Diba? Nasaan si Bangag? Nasaan ang Bangag yung Pangulo? Sa kabila ng kalamidad. Puro pangiwi-ngiwi. Mga krimen. Walang pronouncement. Ang nangyayari dyan sa Senado Kongreso, well, sponsored na yan. Huwag na kayo magtaka. Kayo mga men and women in uniform, alam nyo na yung sa inyo, paggigipit sa inyo, pangpupolitika sa inyo, ito ay kagagawa ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr. at itong si House Speaker Tambaluslos na nasasangkot sa bribery. Dito yan sa Delaware Court na ilatag ng kanyang pangalan na siya ay tumanggap ng pera o bribe mula sa Okada. Ayan, Diyos ko po, paulit-ulit na lang yan. Kailangan ninyong kumilos. Di ba? Wala na. Dahil pag hindi kayo kumilos, talagang sunod-sunurin na kayo dyan, mga kababayan. Sunod-sunurin na kayo katulad ni Wilkins Villanueva. Imagine mo, Wilkins, sir, papayag ba kayo na sigaw-sigawan na lamang ni Paduano na ang grupo niya ay manggugurgur? Bumabaril na lang ng mga pulis o mga sundalo. Pag ni-research mo yan, kung anong ginagawa ng Alex Bongkayaw Brigade. Paano? Nung panahon ni Noynoy, binigyan pa sila ng pabor. Kasi doon sa nabasa ko, pareho yan ang grupo nila, sila pangalan yan, sila Brosas. At itong convicted na si Masyonda, okay, si Castro. Okay? Yan ay magkakasama silang mga makakaliwang grupo. Pero ito, tingnan mo, yan ang namamayagpag sa inyo. Pero itong si Paduano, talaga ang grupo niya kilalasan ng babaril ng julo ng mga pulis. Kaya sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, kaya sa inyong mga palanggang mga pulis na mga matitino, antayin nyo ba pa na maghari na ang makakaliwang grupo? Nandyan na sila sa Senado, Kongreso. Panahon ni Duterte, pinuksa sila. Nagbalikan na nga, di ba? Yung iba, nagbalik loob na. Pero kayo, tignan ninyo. Anong gagawin ninyo? Susunod na yan, si Paduano, dahil marami na yan nakukuhang pera dyan, sa kaba ng bayan, budget pa lang, yung mga kanilang mga regalo ni Tambaluslos sa kanila, galing sa pera ng bayan, kaya na magtayo yan ng isang malaking sindikato. Dahil ang gobyerno ngayon ay isa na pong sindikato. Isang malaking sindikato, kaya kung ako sa'yo, Sir Wilkins, at ang iyong mga kasamahan na mga military, retired and everything, kailangan nyo ng manindigan. Katulad nga na nakausap kong palangga kanina na sinasabi, they are ready, hindi ko lang pwede sabihin kung saang hanay sila. You have to be ready. Dahil itong Alex Bongkayaw Brigade na si Paduano ay gugurgurin kung kaya niyang maniobrahin o gamitin ang kapangyarihan, mandato ng Kongreso para pahiyain kayo. Kaya din kayong gurgurin ng mga yan gamit ang what? Ang mandato at ang pera ng bayan. Maawa kayo sa ating mga matitino. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!